po sa inyong lahat. Ano po yung nakakakumbinsi sa atin para bumili ng isang bagay, halimbawa? Ano yung makakapagdala sa atin para makumbinsi na bilhin ng isang bagay o di kaya ay puntahan ng isang lugar? Siguro kapag nakita natin na ang bagay na ito ay maraming pwedeng paggamitan sa atin, o di kaya ay sa bayan na iyon, sa lugar na iyon, maraming magagandang pwedeng puntahan natin. Doon tayo nahihikayat na, sige, bibilhin ko yan, o sige, pupuntahan ko ang lugar na iyan. Kapag sinabi mo na ang ating simbahan dito sa Peña Francia ay aircon, laging masaya ang misa, may live band, may libreng pagkain, lagi po tayong puno dito sa ating simbahan. Yun nga lang, hindi po ganon. Ang paraan ng pagkasabi ni Jesus para sa mga tagasunod sa Kanya ay sa unang tingin siguro sabihin natin, hindi ata ako mahihikayat na sumunod sa Kanya. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyong binasa, mag-ingat kayo sapagkat ang may mga taong magkakanulo sa inyo sa hukuman. Hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari. Uusigin, hahagupitin, ikukulong, ipagkakanulo, papatayin. Ito yung mga mangyayari sa magiging tagasunod ni Jesus. Siguro kung tatanungin tayo ng harap-harapan ni Jesus, baka ang sagot natin, hindi po Panginoon, kayo na lang po muna. Next time na lang ako pag medyo okay na ang mangyayari sa magiging katagasunod ninyo. Pero bakit nga ba sinabi ni Jesus ang ganon? Kung ating babalikan ang nangyari sa mga unang Kristiyano, exactly ito ang nangyari sa kanila. Pinatay sila. Ipinakain sa mababangis na mga hayop. Ihinarap sa mga emperador, sa mga gobernador. Pinugutan ng ulo ang iba. Ikinulong ang marami sa kanila. Pero bakit kaya habang pinapatay ang mga unang Kristiyano na iniisip ng mga pumapatay sa kanila at humuhuli sa kanila na mauubos ang mga Kristiyano, mas lalo pang dumami ang mga Kristiyano. Bakit kaya? Hindi dahil sa masamang mangyayari sa katagasunod ni Jesus, kundi pinangahawakan nila na bagamat oo, haharapin nila ang lahat ng mga pagsubok na ito, pero sa katapusan ng lahat, hindi sila pababayaan ng Diyos at ang banal na Espiritu ang siyang magiging gabay nila at lakas nila sa pagharap ng mga bagay na ito. Kaya nga ang bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging tuso tulad ng mga ahas, maging tapat tulad ng mga kalapati. Kung papaano naging tuso ang ahas sa pagtukso sa ating unang mga magulang, ganun din naman po ang hinihikayat sa atin. Hindi upang maging masamang tukso sa ibang mga tao, kundi kung papaano natin kumbinsihin ang ibang mga tao papalapit sa Diyos. Kung papaano natin, in quotation, ibenta si Jesus sa harapan ng mga tao na hindi nakakakilala sa Kanya o ayaw sa Kanya upang, in quotation, bilhin si Jesus at maging bahagi ng kanilang buhay. Papaano mo ba kinukumbinsi ang ibang mga tao upang lumapit kay Jesus, upang pumasok sa ating simbahan? Papaano ba? Dito sa atin sa Peña Francia, kapag may pagkain po tayo, dumadami sa ating simbahan, punong-puno tayo. Isang paraan na ginagawa natin dito upang kahit papano, yung mga kapatid natin na hindi nakakapagsimba,
pumasok man lang sa simbahan. O di kaya yung ating mga maliliit na mga bata ay magsimba man lamang sa linggo. Kahit ang kanilang iniisip ay pagkatapos ng misa, may pagkain akong kukunin. Kahit yun lang ang kanilang iniisip habang nasa misa. Pero eventually, ang ating dasal na matuto silang hanapin, hindi ang pagkain, kundi si Jesus sa banal na Eucharistia. At ang pangalawa, maging tapat tulad ng mga kalapati. Hindi ko alam kung marami sa inyo ang nag-alaga ng kalapati or may kilala kayong nag-aalaga ng kalapati. Ano ba ang attitude ng kalapati? Isama mo siya sa ibang mga kalapati, iwanan mo siya sa isang malayong lugar, pakawalan mo man siya, babalik at babalik siya sa kanyang amo. Alam niya ang kanyang tirahan. Yun din po para sa ating mga Kristiyano. Ilagay man tayo sa gitna ng mga dayuhan, dalhin man tayo sa isang lugar na walang simbahan, pero ang nasa puso at isip natin lagi ay ang Diyos. Alam natin kung saan tayo papunta. Hindi man tayo makapagsimba dahil sa maraming mga paghihigpit sa atin, pero alam natin sino ang ating hahawakan, sino ang ating kakapitan, kanino tayo uuwi sa katapusan ng ating buhay. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, isang simpleng paalala sa atin. Ang mga pag-uusig na ating pinagdadaanan sa ating buhay, mga pag-uusig sa iyong personal na buhay, mga tao na pilit iwinawaglit ang ating paningin palayo kay Jesus. Ano ba ang tingin natin dito? Ito ba ay mga pagsira, paraan upang masira ang ating pananampalataya? O di kaya ay lumipat sa ibang pananampalataya? O ang mga paghihirap ba na ito ay isang magandang pagkakataon upang maipakita natin ang tibay ng ating pananampalataya sa Diyos, ang ating katapatan sa Diyos? Ang mga paghihirap ba na ito, ang mga pagsubok ba na ito, ay ang tingin ba natin isang magandang pagkakataon upang ipahayag sa harapan ng ibang mga tao ang ating pananampalataya sa Diyos?